Hi, hello. Isang magandang gabi sa inyong lahat, sa magandang umaga, tanghali, hapon. Ano mang oras ninyong pinapanood ang bidyong ito, sana naway mapayapa ang inyong buhay, masigla ang inyong buhay, wala kayong sakit at karamdaman. Agree ka na lang. Huwag nang kokontra. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa aking programa na hindi ninyo programa pero sinusubaybayan ninyo dahil pinipilit ko kayo. Ayan. Tandaan mo ito! Nandito naman tayo sa aking playlist na tandaan mo ito. Ano ba ang ating tatandaan ngayong araw? Tatandaan natin ito na mahabagin ang anak ng Diyos. Siyempre, ang Diyos mismo ay napakamahabagin. In English, God is a merciful God. Ayan. Minsan sa buhay natin, may mga pangyayari at nangyayaring kahahabagan mo na lamang ang iyong sarili. Sa mga nangyayari na hindi mo gusto at minsan tayo ay naaawa din sa kalagayan ng ibang tao. Ngunit, wala tayong magawang tulong para sa kanila, minsan para din sa ating sarili na wala tayong maibigay na tulong. Kaya ang nangyayari, napapabuntong hininga na lamang tayo at tumitingala tayo sa langit, humihingi ng awa at biyaya sa may kapal na sana naway malagpasan natin ang mga bagay na dumarating sa ating buhay o kaya'y malagpasan din nawa ng mga taong dumaranas ng mga kapighatian sa kanilang buhay na nawa sila ay kahabagan din ng ating Diyos. Sa ating pagbasa, matutunghayan natin ang pagdating at pag-alis ng mga tao sa panahon ng ating Panginoong Hesus at pagkatapos ay hinahabol nila kung saan nagpupunta at pumaparoon ang Panginoon. Basahin natin at ang ating pagbasa ay sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang kabanata 6, talata 30 hanggang 34 at ganito po ang nakasaad. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita ayon kay San Marcos. Sabi natin kanina, ang Diyos ay napakamahabagin. Mahabagin ang anak ng Diyos, kaya dapat nating tandaan palagi, ang Diyos hindi lang naaawa kundi nahahabag siya sa kalagayan ng isang taong hindi na malaman kung ano ang kanyang gagawin. Kaya ito yung ating unang tatandaan. Sabi sa verse 31, napakaraming taong dumarating at umaalis. Dumarating at umaalis. Imagine natin yung dumarating at umaalis. Yung mga dumarating, tiyak yun sa kanila, sa kanilang puso at kalooban, sa kanilang pag-asa at pananampalataya, meron silang mapapala. Meron silang mahihita or meron silang mapapakinabangan sa kanilang pagpunta. At sino ba ang kanilang pinupuntahan? Hindi ba't walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus? Kaya nga ang tanong ay, bakit siya pinupuntahan ng napakaraming tao? Sapagkat saan man magpunta ang Panginoon, nababalitaan ng mga tao. At ano ba yung kanilang sinusundan at sinasadya kay Jesus? Sapagkat sinasabi ng aklat
ng Biblia na kung nasaan ang Panginoon, nanduroon ang maraming himala at kababalaghan na siya mismo ang gumagawa at nasasaksihan ng mga tao. Kaya pala maraming taong dumarating sapagkat pinagsasadya siya na sa pagbabaka sakaling meron silang mapapala or magkakaroon ng katuparan yung mga bagay na inaasahan nila kay Jesus. At bakit naman sila umaalis? Siyempre, sigurado tayo na sa kanilang paglisan, sa kanilang pag-alis, bit-bit nila, dala nila, taglay nila yung kasagutan sa kanilang ipinagsadya kay Jesus. So ang sabi ng ating binasa, napakaraming taong dumarating at umaalis. So ano ang makikita natin na dapat nating tandaan sa oras na ito habang kayo nanonood? Tandaan mo ito, tandaan natin ito. May pag-asa kay Jesus. Ulitin ko, may pag-asa kay Jesus. Kaya pala maraming mga tao nung panahon niya na siya'y sinusundan kahit saan siya magpunta, umaasa sila na kay Jesus may kasagutan ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga paglapit, ang kanilang mga sakit at karamdaman, ang kanilang mga pinagdaraanan sa buhay na magkakaroon ng katuparan kay Jesus. Kaya nga, kung nasaan ang kanyang presensya, kung nasa saan ang Panginoon, nandoon ang kanyang himala. Kaya ngayong oras na ito, hindi ko po alam, kung nanonood ng video ito, kung ano man ang inyong pinagdaraanan sa buhay na ito, kung ano man ang inyong nararanasan, tandaan natin palagi, may pag-asa kay Jesus. Sa tao, kapag umasa ka, masasaktan ka, mabibigo ka, umaasa ka, hindi pa ibinigay, nasaktan ka. Sa mga kaibigan, kapag umasa ka, maaaring natutugunan ka pero hindi sa habang panahon. Lumapit ka sa ating mga mahal sa buhay, sa inyong mga mahal sa buhay, umasa ka, minsan parang masasaktan ka lang sapagkat mabibigo ka. Ngayon, malapit na naman ang panahon ng eleksyon sa taong 2022. Marami na naman ang mga ngako sa atin. No! At tayo naman ay magkakaroon ng pag-asa sa pag-asang magkakaroon nga ng katuparan ng kanilang mga pangako. Ngunit, minsan, tayo ay nasasaktan kapag ang tao ang nangangako. Pero kapag umasa ka sa Diyos, hindi ka masasaktan sapagkat hindi ka mabibigo dahil aalis ka na taglay ang kasagutan mula sa ating Panginoon. So, tandaan natin ito, may pag-asa kay Jesus. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Tapos may darating na naman at may aalis na naman na taglay ang kasagutan mula sa kanilang mga panalangin at mitiin. Yan ang una. Pangalawa na dapat nating tandaan, una, may pag-asa kay Jesus. Ikalawa, may kapahingahan kay Jesus. Sabi sa ating binasa sa verse 31 uli ng Mark chapter 6, napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagado. Tingnan ninyo yung daming dumating na tao at yung daming umalis na tao, pinaglingkuran lahat yon ng mga alagad at kasama ang Panginoon. Lahat ng kanilang mga sadya, lahat ng kanilang mga sakit, karamdaman, mga inaalyan ng masamang espiritu, lahat yon ay pinaglingkuran ng Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. At sabi nga ng description ng Bible, hindi na nila magawang kumain, walang break time. Dire-diretso. Sa gobyerno natin ngayon, kapag pumunta ka sa mga establishment nila, may break time, di ba? Pero sila hindi na nila makuhang kumain. Kaya ano ang solusyon na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Alam natin na si Jesus ay powerful, makapangyarihan, wala siyang pagkapagod sapagkat siya anak ng Diyos. Kaya lang, nakikita niya yung kanyang mga alagad, yung pagod. Kaya ano ang kanyang solusyon? Umalis sila, pumunta sa isang ilang na lugar para malayo sa karamihan at makapagpahinga, sabi ng Biblia, ng kaunti. Tignan nyo mapapansin natin sa ating pagbasa na ang mga alagad,
Sa kabila ng kanilang paglilingkod na kasama ang Panginoon, hindi lingid kay Jesus yung kanilang pagod. Hindi lingid kay Jesus yung kanilang serbisyo. Hindi lingid kay Jesus yung kanilang pagtalima sa mga tao, yung pag-entertain sa tao, yung pagkalinga sa tao. Medyo siguro nakikita na ng Panginoon na ang kanyang mga alagad patana, pagod na. Kaya ano ang kanyang suggestion? Pumunta sa ilang na lugar para malayo sa mga karamihan at makapagpahinga ng kaunti. Tingnan ninyo, si Jesus ay concerned din sa kalusugan ng kanyang mga alagad. Tayong mga naglilingkod, minsan inuubos natin yung ating oras, panahon sa kakalingkod, pero napapabayaan natin yung kalusugan natin. Dapat balance yan eh. Dapat yan pantay. Dapat yung spiritual at saka physical, balance yan. Para matagal tayo makapaglingkod sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, concern ang Panginoon sa kanyang mga alagad na kailangang makapagpahinga din. So, ibig sabihin, ang ibig ng Diyos sa bawat paglilingkod natin, hindi tayo pata, hindi tira-tira yung ating lakas, kundi bago. Kaya kailangan nating mag-recharge. So, ang layunin ng Panginoon, kung bakit ang kanyang mga alagad ay dadalhin niya sa ilang na lugar para makapag-recharge, para maging malakas uli, sapagkat ito naman yung gawi ng ating Panginoon, di ba? Pagkatapos niyang maglingkod, umakyat siya sa bundok, sa ilang na lugar, nananalangin, nakikipag-communion sa Ama, nagre-recharge siya, para sa kinabukasan malakas uli. Yun ang kanyang layunin sa kanyang mga alagad. Yun yung purpose ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At yan din ang purpose niya sa atin. Diba? Kaya nga meron siyang imbitasyon sa Matthew 11:28, diba? Ano ang sabi doon? Lumapit kayong lahat na napapagal at kayo pagpapahingain ko, diba? Magaan ang aking pamatok na ipapapasan. Sabi ng Panginoon, lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatan at kayo'y pagpapahingahin ko. Yung kapahingahang iniaalok ng Panginoon ay hindi yung pagtigil ng hininga, hindi yung pagkawala ng ating buhay. Ang tinutukoy na kapahingahan ng Panginoon ay kapahingahan sa piling ng Diyos na kahit marami kang pinagdadaanan, panatag ang iyong kalooban. Magkaiba naman yung aking na-encounter nung ako'y nasa Samar. Bago ako pupunta sa isang prayer meeting, sabi ng isang kapatira natin na kasabay namin, Brad, sabi niya, bago tayo magdiretso sa chapel sa prayer meeting, daan muna tayo sa aming bahay. Kasi yung aking nanay may karamdaman. Ipanalangin po muna natin. So pagdating namin sa bahay, akyat kami sa taas. Pagbukas ko doon sa silid, nabungaran ko isang may edad ng nanay ang nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang sabi ko naman sa kanya, Inay, kumusta? Magandang gabi. Sabi naman niya, ito anak, may karamdaman. Sabi niya, may sakit. Sabi niya, pwede ba? Sabi niya na tulungan mo naman akong manalangin sa Diyos. Sabi niya, na ako ay pagpahingahin na ng Diyos. Nagulat ako. Alangan naman ang sabihin ko sa kanya, sige na, ipikit. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan kita ngayon din. Malagutan ka na ng hininga. Kasi yun ang kanyang hinihingi. Kapahingahan na mula sa Diyos, napapahingahin na siya. Ang tinutukoy niya ay kamatayan. Yung malagutan na siya ng hininga. Bakit? Sapagkat ang katwiran niya kasi, anak, iho, pabigat na ako sa aking mga anak. Hindi na ako nakakatulong sa kanilang mga gawain, dagdag pa ako sa kanilang mga gastusin, wala na akong pakinabang sa kanila. Kaya sana anak, tulungan mo akong manalangin na pagpahingahin na ako ng Diyos. Hindi yung kapahingahan ng Diyos na gusto niyang ibigay sa atin. Yung kapahingahan ng Diyos na gusto niyang ibigay sa atin, kahit buhay pa tayo, nararanasan natin yung kapahingahan na yun, yung kapanatagan sa piling ng Panginoon. So, ang layunin ng Panginoon, makapagpahinga ng konti, makapag-recharge, upang sa susunod na kanilang gagawing paglilingkod, sila'y malakas na naman. So, ito ang ating dapat tandaan. Una, may pag-asa kay Jesus. Pangalawa, may kapahingahan kay Jesus. Iba naman yung sinasabi ng marami, lumapit kayong lahat na may utang sa akin at sisingilin ko kayo. Diba? Lumapit kayong mga nagkasala at kayo'y hahagupitin ko. Ay, iba naman to.
pag yun ang napakinggan mo, walang kapanatagan darating sa'yo, kundi takot at pangamba. Pero kay Jesus, may kapahingahan, lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatan at kayo pagpapahingahin ko. Yan ang sabi ng Panginoon. At pangatlo, na dapat nating tandaan, may kalinga sa piling ni Jesus. Tingnan ninyo ha, tuloy natin yung ating pagbasa. Umalis silang lula ng bangka, sabi sa verse 32, at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Nung sila'y papaalis na, sumakay sila ng bangka. Sabi sa verse 33, ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. So hindi lingid sa mga tao, hindi lingid sa kanilang paningin. Nakita sila kung paano sila umalis. At nalaman din nila kung saan pupunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. At sabi rito, kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Tingnan ninyo ha, ang mga alagad at ang Panginoon ay sumakay ng bangka para pumunta sa kabilang ibayo. Pinakamabilis na transportation maaari yung bangka at syempre comfortable na biyahe yon dahil nakaupo lang sila. Magsasagwan lang palitan maaari ang ibang mga alagad. Ngunit yung mga tao, sabi sa ating pagbasa, nang malaman nila kung saan tutungo ang grupo ng Panginoon mula sa iba't ibang bayan, ay patakbong tumungo. Saan? Doon sa pupuntahan ni Jesus. So, sa ating imahinasyon, tingnan na lang natin, nasa baybaying dagat, nasa mga dalampasigan ang mga tao. At yung mga dalampasigan na yun ay babaybayin nila ng takbo. At sabi ng ating binasa, paglunsad ng Panginoon, sabi sa verse 34, paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Tanong, sino ba yung maraming tao na inabutan at dinatnan nila doon? Paglulan nila, paglunsad ng kanilang bangka. Yung mga taong sumalubong sa kanila doon sa paglunsad nila ng bangka ay sila rin yung mga taong iniwan nila. Para nga sila makapagpahinga, iniwan yung mga tao di ba? Ang problema, yung mga taong iniwan nila, nauna pa sa kanila. Dahil patakbong tumungo doon sa pupuntahan ni Jesus. Tingnan ninyo, yung mga tao, sa kasabikan na hindi mawalay si Jesus, sa kanilang malaking pag-asa na hindi mawala si Jesus sa kanilang paningin, nauna pa silang dumating. Tingnan ninyo, ang layunin ng mga alagad at ng Panginoon ay magpahinga. Nakapagpahinga ba sila? Hindi! Yung mga tao ay kanilang patuloy na pinaglingkuran pa rin. Kaya nga sabi sa ating binasa nahabag ang Panginoon sa kanila sapagkat para sila mga tupang walang pastol. Pinaalis ba ng Panginoon? Nairita ba si Jesus? Nagalit ba si Jesus? Mga walang hiya kayo? Kaya nga kami umalis doon para makapagpahinga kami. Nauna pa kayo dito sa amin. Itinaboy ba niya? Hindi. Sinermonan ba niya? Hindi. Pinagalitan ba? Hindi. Kundi winelcome ng Panginoon. Naawa siya, yung habag ay dumating sa Kanya. Kaya sa ating ikatlong pagninilay, tatandaan natin, palaging may kalinga sa piling ng Panginoon. Kakalingain niya tayo, tatanggapin niya tayo. Bakit? Kasi sapagkat siya'y mahabaging Diyos. Pero yung tao, na ang layunin, ang purpose, magpahinga, tapos iistorbohin mo, pagagalitan ka niyan, sesermonin ka niyan, mumurahin ka pa niyan, sapagkat yan ay nagpapahinga. Yung mga tao nga lang na natutulog, pag naistorbo, nagagalit, di ba? Ito para kay Jesus. Itong maraming taong ito, istorbo ito kung titingnan natin. Pero para kay Jesus, hindi sila istorbo. Sila yung mga tupang tila na wala ng pastol na mga ngalaga na mag-aaruga sa kanila. Kaya sabi sa verse 34, siya'y napuno ng habag sa kanila.
awang-awa siya sa kanila. Kaya imbis na sila'y paalisin, pagalitan, sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. So kitang-kita natin yung pagiging mahabagin ng ating Panginoong Yesus, na ito rin yung karakter at katangian ng ating Diyos. Tingnan ninyo ang bayang Israel. Nang sila ay naalipin sa bansang Ehipto, pinahirapan sila ng paraon at ng mga kawal ng paraon, di ba? Lagi silang tumataghoy, humihingi ng tulong at saklolo sa Diyos, umiiyak sa harapan ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos sa kanila? Iniligtas sila ng Diyos sapagkat nakarating sa pandinig ni Yahweh. Sa trono ng Diyos yung kanilang pag-iyak, yung kanilang pagdaing, at nahabag ang Diyos na ito sa kanyang bayang Israel. Kaya humirang siya ng isang tagapagligtas sa katauhan ni Moises. Tingnan ninyo, mga kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, may ipapadalang tulong ang Diyos sa iyong pighati, sa iyong pag-iyak, sa iyong hirap na nararanasan na yan. Pagtiwalaan lang natin palagi kay Jesus ay may pag-asa. Tandaan po natin, may pag-asa kay Jesus, may kapahingahan kay Jesus, at may kalinga sa piling ni Jesus. At bago po ako matapos, gusto kong basahin ang Psalm chapter 23 verse 1 to 6, sapagkat ito yung bigkas at banggit sa ating pagbasa. Nang makita ni Jesus ang mga tao, anong sabi doon? Paglungsad ni Jesus, nakita niyang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Tatandaan po natin, meron tayong mabuting pastol at walang iba kundi ang ating pinunong pastol, walang iba ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng Psalm 23, 1 to 6, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitawan. Sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Sino po ang ating mabuting pastol? Ang Diyos. Sino ang ating pinunong pastol? Ang Panginoong Hesus. Kaya't meron tayong maaasahan sa Kanya, ang ating pag-asa hindi mawawalan ng kabuluhan, ang ating kapahingahan sa Kanya ay ating mararanasan, at mayroong pagyakap at pagkalinga tayong mararanasan sa ating Panginoon, sapagkat hindi Kanya itataboy, hindi Kanya itutulak paalis, hindi Kanya pagagalitan, hindi ka istorbo sa Kanya. Ikaw ay Kanyang tupa, tayo ay Kanyang tupa na yayakapin at kakalingain. Maraming salamat po. Huwag nyo namang kalimutang kalimbangin ang bell. Inuna ko na yung pagkalimbang sa bell. Ilagay nyo yung all para kayo patuloy na ma-notify kapag ako'y may bagong upload. At syempre mag-like din. Mag-subscribe din. Syempre at mag-iwan din ng comment sa comment section. At huwag nyo rin kalimutang i-share ang gospel na ito, ang bidyong ito, para kayo din ay makapagbahagi ng pagpapala ng ating Panginoon. Salamat sa inyong panonood. Magandang araw, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. God bless and bye-bye.